Okay, sige. So, discuss natin tong problem sa book ni na Pytel and Kio sa Laas. Okay, so under ano to, stress and strain, strength of materials. So, the following data recorded during a tensile test. So, ano ba yung tensile test? Yung tensile test, yun yung ginagamit. Ito, yung ganito. Pwede ko ba ito ma-paste? Ayan. So, yung tensile test, yun yung test na kung saan kumuha ka ng parang sample ng steel or kahit hindi naman steel pero usually ito in this case steel ata to. Yeah, I guess. May nakalagay ba? Ito pala, mild steel rod. Sumuha ka ng sample ng steel tapos minamarkahan mo siya. Minamarkahan mo, maglalagay ka ng dalawang marks as parang sa gauge length mo. Maging basehan ng gauge length mo. Ayan na. So malayo siya sa endpoint para if ever na ano dito, mag-rupture dito sa pagka-grip, 'di ba? May hawak diyan eh. So hindi siya masira kaya medyo sa loob-loob siya. And para din uniform yung cross-sectional area na yun. So, ganun lang. So tensile test, apply ka ng tension both sides. So and dun measure by a computer yung deformation and yung force. Kaya meron tayong tinatawag na ano eh, force displacement, di ba? Force displacement na graph ang ibibigay. So, na-encounter ko to nung sa ano namin, thesis namin. Low displacement yung binigay, kami pa nag-interpret nung para sa ano, magiging stress and strain. So, yung load kasi, yan, load and elongation. Ito yung load and displacement, force displacement na solve. So, given this, mapapalabas mo yung stress and strain. So, ayun. And plot the stress strain diagram and determine the following mechanical properties. The proportional limit, modulus of elasticity, yield stress, ultimate stress, and the nominal rupture stress. So, discuss natin yan saglit. So, ito, meron akong stress strain diagram ng, ano to, structural steel. Yan, galing din siya sa tension test, standard tension test. So, obviously, dito sa una, syempre, wala pang load kang in-apply. So, ito pala muna. Yung x-axis natin is the strain and yung y-axis naman natin is the stress. So, strain ay, ang symbol niyan ay epsilon. Epsilon, Greek letter epsilon. And ang sa stress naman ay Greek letter, ano ba? Taglit ko rin ba to? Sigma. Hindi, ayusin ko na lang. Sigma. Ganyan. So, dito sa first few, ano niya, part niya, yeah, portion. So, itong part na to, so from zero, wala pang load na in-apply hanggang ma-reach niya to. May ma-reach ang point dyan eh. So yan yung saan applicable pa yung Hooke's law. Ang Hooke's law states that stress is proportional to strain. Yan. And ang proportionality constant natin, di ba sa algebra ko lang din natin. Sa algebra, pag ginagamit natin yan, stress is proportional to strain, di ba? And then, para matanggal mo yung proportionality constant, ay matanggal mo tong symbol rather for proportionality. Papalitan mo yan ng proportionality constant. So sigma is equal to constant. Then yan yung strain. And dito yung constant na yan, that is what we call the modulus of elasticity. Yan, denoted as capital letter E. Modulus of elasticity, other term din, Young's modulus. Kay Thomas Young ata yun. So sa part na yan, applicable tong Hooke's law. Hanggang dyan lang. So, proportional limit, yun nga, yun yung part kung saan dito, sa range na to, applicable yung Hooke's law. So, sunod niyan, yan, P. Ito pala tandaan ko dyan PEY. Yan yung magkakasunod talaga. So, after sa proportional limit, darating ka sa elastic limit. Medyo mas mataas siya konti sa proportional limit. Pero, madalas din, nagko-coincide na lang yan since di mo na masusukat tong difference niyan. Okay? Yung pag-increase niyan. So, mahirap na may measure yon. So, pinagko-coincide na lang din sila ng proportional limit, madalas. Pero in actual, hindi talaga yan sila, no?
So for the sake of ano lang, simplicity, kaya pinag-equal na yan sila. Then after mo makarating sa elastic limit, so pag lumagpas ka na doon, ano ba yung elastic limit? Elasticity. Yan yung kung saan, from the word elasticity, so kapag nag-apply ka ng load, okay, so pagka-release mo sa load na yon, babalik pa siya sa original shape niya. O kapag nag-go beyond na siya doon, lumagpas na siya doon, dito ka na sa, after ka na sa elastic limit, dito ka na banda, so yan na, wala na yan, hindi na yan bumabalik. Okay, nagiging permanent na yung deformation nun. Then pagdating mo dito sa yield point, yung point Y, yan yung yield stress, yield strength. Usually mga may yield stress lang, yield strength ay yung stale. So madalas yung iba wala silang yield point, wala silang yield stress, kaya ginagamitan nila yan ng parang offset. Nag-offset sila ng pagkuha niyan. So usually, ano yun, 0.2%? Yeah, 0.2% ata yun. If I'm not mistaken. So, far ko na lang. Okay, so ayun. Gagawan din natin yun ng sample problem. So, yield point. Yan yung kung saan, tignan mo, ano ma-observe mo dito? Halos horizontal siya, di ba? Halos horizontal siya, yan. So, ibig sabihin, ano yun, wala siyang nararanasan na stress. Di ba? Hindi siya nag-move up or down eh, di ba? Yung stress, di ba yung Y natin? Yun yung stress. And ang stress is, anong definition nun? Force over area. Force over area. Oh, so wala siyang nararanasang force kasi area constant naman yun. So force lang yung magba-vary, di ba? Though, yun pa lang sabi ko, no? Ang area, kung maisip mo, kung ini-stretch talaga yan, ini-stretch yan, lumiliit talaga to, di ba? Lumiliit ng lumiliit yan. Yan, parang dito, magni-necking pa nga yan dyan eh. Pero ang nangyayari kasi, ina-assume na lang natin na yung original cross-sectional area lang gamitin natin. Kasi ang hirap din naman i-measure yung deformed area niya, 'di ba? So, ginagawa natin, nominal lang. Original area to, A sub O. Original area. So, kapag yan yung ginamit mo, mga naka-nominal ka lang dyan. Kung stress, nominal stress. Kung sa strain naman, ang ginagamit na original ay yung gauge length. Ano ba yung formula sa strain? Di ba ano lang to? Deformation over original length or gauge length. Yan. Pag original lang din gamit mo lagi dyan, naka-nominal ka lang. Nominal lang, di yan actual. So, ganun. So, ayan, horizontal tayo dito sa yield point, di ba? So, ayan, ibig sabihin, wala siyang nararanasang stress dyan. Kahit wala siyang nararanasang stress, nagde-deform pa rin siya. Yun yung yielding. Ganyan mag-yield. So, ayun. And then, aangat na ulit siya. Papunta na siya sa pinakamataas niya. Itong ultimate strength. Though hindi talaga yun yung pinakamataas. Gulo ba? So, hindi yun yung pinakamataas kasi assumption nga lang, di ba? May mga assumption kasi tayo dito eh. Kung tutuusin, mas mataas pa tong rupture strength sa kanya. Kaya ayan no, yan yung true rupture strength. Discuss ko yan. So, ito, nakapunta na tayo dito. Hanggang dito na tayo sa ultimate strength. So, yan yung pininiwala ang maximum stress. Yan yung FU, di ba? Sa steel disc. Ito, FY to. Yung yield stress. Ito, FU na to. O, pagdating mo dito, ito muna tayo sa nominal. Ayun, keyword nominal. So, bakit nga ba? Kasi ang ginagamit natin dito, same na area lang, yung original area lang. O, ganun. Pero dito sa true rupture strength, ang ginamit natin na area dyan ay yung deformed na. Kasi 'di ba kung bago siya mag-rupture, magne-necking muna yan. 'Di ba Magne-necking muna yan dito. Oh. Liliit yung cross-sectional area dito. So, ano ba mangyari kapag stress is force over area? What if, ano mangyari kapag maliit yung area? 'Di ba kapag may value ka, dinivide mo sa maliit na number. So, malaki yung value yun. 'Di ba So, malaki yung stress. Kaya ganun. Malaki yung stress dyan. Kaya mas mataas pa talaga yan sa ultimate strength. Pero hindi yan yung ginagamit natin at mahirap naman i-compute yung area na yon bago mag-making o bago mag-rupture. Ito, baling-bali na talaga to. Rupture strength. So, ayun. Hopefully na gets yun, no? So, yung nominal ang kinocompute natin. Rupture strength at hindi ang true strength. True rupture strength. So, ayun. I guess, okay na tayo sa intro. So, solve na natin siya. Tanggalin ko na lang din to. Ayan, okay na yan. Mga point.
So again, ang gagamitin natin ay mga nominal. Force over area. Force, ito lang naman yung load. Area, as is natin yon. Then yung length, delta, yun yung load displacement. Displacement, divide mo sa gauge length. So yun, the following data was recorded during a tensile test of, ayan, meron tayong diameter. Rebar pala to, no? Parang bar, reinforcing bars. Mild steel rod lang kasi. So diameter niyan is 14 millimeters. So pwede mo i-compute yung area niyan. And then ang gauge length niyan, pangalan natin L sub O na lang to, 50 millimeters. Oh, ayan. So, again, sulat ko lang dito. Kailangan natin magkaroon ng table for stress and strain. So, again, ang stress ay force. So, ito yung load force. I-read ko ba? P for load, tas yung elongation, yan yung delta. P for load and delta. Ilan to lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times 2, 16, 17. No? 17 rows pala dapat yan sa Excel natin. So again, force all over original area. So ang strain naman natin ay delta. Ito nagbabago. All over original gauge length. Ito yun, gauge length. L sub O ko na lang para original. So ayun. So pwede natin encode to. At actually, turo ko nga rin paano mo siya i-express as ganito sa Calcu. Turo ko lang. Masolve mo siya ng sabay. Pero gagamitan natin to ng Excel at marami yan. So, ganito siya. Yung force, lagay ko sa F. Tapos yung area, solve ko na. Hindi ko na yan i-store kasi pag nag-calc ka kasi dyan, manghihingi pa yan ng value. 5 over 4 times diameter squared. So, ayun yung force over area, force stress. Then, nilalagyan ko ng comma para ma-solve ko sila separately. Then, to for delta, for strain, delta over original length. Original length, meron naman tayo. Yung delta, lagay ko na lang sa D na lang kaya. D for delta, no? D for delta. Tapos original length ay 50 millimeters. So as you can see, yung stress natin, Newton per square millimeter, megapascals yun. O ito, millimeters per millimeter. So, strain yun, unitless. Okay, so ang force natin, try muna natin yung pangalawa na tayo. Siyempre, 0, 0 lang yun eh. 6, 3, 10. Ayan, so ang elongation niyan ay 0.01. Ganyan. So, 40.99. So, ganyan lang siya. Then, tuloy-tuloy nyo lang yan kung gusto yung manual. Pero ako, mag-e-excel ako. Mag-e-excel ako. So, force P, then delta. Hindi ko makopya. Sige, ganyan na lang. Wala akong copy-paste ko pa yan eh. Drama okay na yan. P delta, tapos stress. Nominal stress, nominal strain. Sige pa, specific natin. Nominal stress, nominal strain. So, ang nominal stress, syempre, in megapascals yun, di ba? Ayan, in megapascals. Tapos, ang nominal strain, delta pala. Nominal strain kasi unitless naman yun. Tapos, ito ay newtons din. So, ayan. Ilan yun? 17 yan, di ba? Ayan. So, ano yung load natin? Lagyan ko na nga ito ng formula. Ang load natin is 6.3. Siyempre, nag-umpisa tayo sa zero load, zero deformation. Tapos, nangyari, 6.310.01. 6.310. 0.01. So, ayan. Lagay natin yung formula. So, for nominal stress, force over area. Ay, kailangan ko pala ng area. Wait lang. Angat-angat ko pa to. So, meron pala akong dalawang values dito. No? Diameter and yung length. So, ang diameter natin 14 millimeters and yung gauge length ay 50 millimeters. So, ito, masasolve ko yung area dito. 0.25. Para ano? Sis na lang. Times pi over 4. Pi over 4 yung 0.25 pala no. Times diameter squared. Diameter squared. Tama ba? Pi over 4 diameter squared. Okay. Tama.
Pi over 4 diameter squared. Okay. I-red ko tong mga to. Tapos ito ay i-blue ko para yun yung sinasubstitute natin. And syempre, ito na rin. Values na yun. Naka-blue ko sa akin yung mga kailangan isolve. So, stress, force divided by area. Pero yung area natin, hindi natin babaguhin yung row 1. So, lagyan natin ng dollar sign, di ba? Ayun na, tuloy-tuloy na to. And for the strain, delta all over original length. So, di rin natin babaguhin yung value denominator. Lagyan natin ang dollar sign. So, ayun. Ayun, same ba? Same naman sa kanina, no? 40.99 tapos ito ay 2 times 10 to the negative 4. Pwede ko pa ito gawing ano? Scientific. Oh, 2 times 10 to the negative 4. Hindi, okay na yan. Okay na yan, ganyan. So, sige, substitute natin yung, ano pa, iba. So, 12,600.02. 12,600, 0.02. Okay, so next, 18,800. Skip nyo na lang yun. 18,800, kung gusto nyo sundan. Fast forward nyo na. Ayoko na edit eh. 18,800, 0.03. Oh, parang may pattern yung ano, naka-arithmetic yung strain natin. Ay, yung delta natin, information. Oo nga, no. Oo nga, no. Sige, tingnan natin. Ano makikita natin dyan? Susunod ay 2501.04. 25,100, 0.04. And then, pang-anim, wala kasing number to. 1, 2, 3, 4, 5. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 31,3.05. 31,300, 0.05. Okay. Then, 37,9.06. 37,900, 0.06. And then, 41.163. Ito kaya, parang nag-iba na, no? 40,100, 0.163. Dito nag-iba na siya. Diyan na kaya yun? Diyan na kaya nagbago? 40,100 is 0.163. Tingnan natin. Tapos, kasi di na naging arithmetic dito. Di ba? From 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 yung delta niya. Pagdating dito, hindi na siya hindi na siya nag 0.7, 0.07. So, baka dito lang yung proportional limit. Pero tignan natin sa magiging stress niya. Okay, so ayun kasi pag proportional limit, kung nakita nyo, parang siya, isang slope lang siya, triangle ganyan. Parang linear lang uniform dyan. O ganun talaga, linear lang talaga. Kaya nagagamitan mo pa. Okay, so 41, then 41,6.433. 41,600.433. And then, dito na tayo. 46 to 1.25. 46,200, 1.25. Ano na lang to? Assume na lang to mamaya. Then, 52,4, 2.5. 52,400, 2.5 ba yun? Namutang ko agad Then, 58,5, 4.5. 58,5, 4.5. Next, 65,4, 7.5. 65,4, 7.5. Next, 69, 12.5. 69,000, 12.5. Next, 67,8, 15.5. Parang bumaba siya. Umangat, tas bumaba, no? Ito na yun. 69, tas 67,8, 15.5. 67,8, tapos, ilan yan? 15.5. Last two, 65,000, 1020. Then yung isa ay di natin malagyan. So, 61,500 and fracture na. Ano to? Di ko na malagyan. Di ko na to ma-plot. Fracture na siya eh. Teka, ayusin natin to. Naka 3 decimal places lang tayo. Hindi, okay na yan. Ganyan lang.
Ay, ito hindi. Ito hindi pwede. Hanggang saan ba to? Hanggang dito, 0.3. Para mas maganda naka ano, engineering notation tayo dyan ah. Wala ba engineering dito? Ito na nga yung scientific, no? Ayan, naka times 10 to the fourth. Di ba pwedeng ano, pantay-pantay sila lahat? Ngek, hindi ko pa gamay ito eh. Hindi, pwede na yan. So wala ka na malagay dito. Fracture na to, di ba? Fracture na siya dyan. 61.5. Fracture na siya dyan. Lagay ko na lang ito ano na sa lahat. So ayun, so, yun, pwede na nating ma-plot to. Okay na yan. 0.41. Hindi, para siguro mag ano tayo. 3 digits. Or kahit, sige, pwede na yan. Mag ano na lang tayo. Sige, ganyan na lang. Ito may nagawa na pala akong curve dyan. So, hindi na tayo tatagalan. Modify ko na lang. So, ito na yan. 0, 0. Yan. Ang sunod ay 41, 2 times 10 to the 4. 41. Ito na yun eh. Actually, x pala dapat inuuna ko, no? X to. Ito yung x, normal strain. Ito kaya unahin ko. Pagpalitin ko lang sila. Strain mo na unahin ko. Para parang x comma y. Diba? Ayan. X comma y tayo. Okay. So, 0.42 times 10 to the negative 4. Ito na ata yun. Tapos 41. Yung isa ay ah sige. So, 4 times 10 to the negative 4. Parang 4 divided by 10,000 lang naman yan. 81.85. Gawin ko na lang itong 82. Malilay tignan. Tapos, ito. 6 times 10 to the negative 4. 122. Ah? Tama ba ako? Ito, 6 times 10 to the 24. 122. Tignan natin. Nasaan na ba tayo? Hindi nakalagay kung nasaan yun? Hindi nakikita dito. Ito ba yan? Dito na tayo, no? Tama ba? Ay, wala. Dito pa tayo. Excited naman. Ito na yun. Parang straight line pa siya, no? Okay. Okay, continuing. 8 times 10 to the negative 4, 163. 8 times 10 to the negative 4, ito na yun, divide by 10,000. 163. Tapos, 1 times 10 to the negative 3, 203. 1 times 10 to the negative 3, so parang 1 divided by 1,000 lang yun. Kaya pala wala. Naka-point pala yun sa akin. Meron pa yan dito. O, parang straight line pa naman siya. O, kahit i-zoom pa natin yan, siguro mag-zoom tayo na ano. I-zoom natin siya ng naka ano, 0 tapos hanggang 0.05 lang. I-limit natin dyan yung 0.005. 0.005. Ayun, di ba? So, parang straight line lang siya. Pag ganyan. Straight line lang siya. Hindi ko siya makakonect. Pero pwede mo nang gawan niya na ano, line of best fit. Magano ka? Kaso kasi hindi lang naman yan eh. May magka-curve yan mamaya eh. Yan, nilagyan ko na tuloy ng label, no? Sinob ko na kasi ito kanina eh. So, where are we? So, dito na tayo sa 203. 246, 1.2. Ayan. 1.2 divided by 1,000. 246. Nasaan na tayo? Dito ba? Ay, joke lang. Dito na tayo. Nilito ako. Pare-parehas kasi ng kulay eh. Ayan na oh. Ano ba sunod niyan? Tingnan natin. O, ito na nga yun. 260 na siya oh. Di ba? O, tama nga. Tama nga yun. Yung base sa tingnan natin sa stress, sa strain. O, dito arithmetic pa banda. Yung pagdating dito, nag-iba na. So, dun na. So,
ano yun? So, dito pala nag-end yung ano natin, yung proportional limit. Ito na yun, di ba? So, dyan na nag-end yung proportional limit natin. Yan dito sa, into 46. Tama nga. So, yun yung proportional limit. Nag-end siya dyan. Kasi ang sumunod dyan ay 3.26 tas 260. Ito na. 3.26 tas 260. Ayan. So, yan naman yung ang layo niya, no? Ang layo. Parang gaganyanin eh. Curve yan dito eh. Kasi may elastic pa yan, di ba? May mas mataas pa elastic. Curve yan. Parang katulad dito. Ayun no. Gaganyan siya ng konti. Ayun no. Magka-curve siya. Paangat. Paangat pala. Wala siya pababa. Pero bakit ano? Tama ba yung na-graph ko? Okay. Pataas. Pataas nga siya, no? Pag ganyan lang siguro. Wala na kasi tayong information dito sa gitna nila eh. Tama ba? Ang sunod nito ay 8.66 plus 270. 8.66 to 70. Divided by 1,000 na to. Ito divide by 100 na to. 2.50. 300. 2.50 and divide by 100 na lang. 1, 2, 3. 300. Tapos, 5 divided by 100. 340. Ito. 340. And then 9 divided by 100, 380. 9 divided by 100, 380. Tapos sunod, 1.5 divided by 10 na lang to. 0.15 na lang yan. Tama ba? 1.5, tama. Then 4, 4, ito na. Ito na. 425. Tama ba? 1.5, yeah, 425 na siya dito. Mali kasi ito eh. 425. Okay, tapos, ano sunod? 2.5, 448. Ito 2.5. Ito 448. Tataas siya. 448. And then, tama ba? Pang 15 natin. Ay, wait lang. Ano to? Tama. Pang 15 natin, 3.1 divided by 10 or 0.31, 440. 0.31, 440. And ang last natin, 4 or 0.4, 422. 0.4, 422. So, ayan na. So, ganito na yung naging itsura niya. So, plastic proportional limit, elastic limit sa medyo taas bago mag-yield point, yielding. Tapos, horizontal lang to dito. Pag ganyan, horizontal lang siya. Wala. Bakit ganyan? Hindi na siya umakyat. O baka di lang natin makita dito. Di lang ma-appreciate. Okay. Sige. Kung nakulangan ako dito sa ano, sa Y. So, i-restrict na natin yung Y hanggang ano lang. Hanggang 300. Sige. Gawin natin yung naka 300 lang yung Y. 0 to 300 naman. 0 to 300. Ayan. Di ba? Mas ma-appreciate ba? Ano pa natin tong X? Isa pa. 0 to, hindi siya umakto eh. Balikan natin. 0 to, put it 200. Hindi na yun naabot ng 200. 0 to 300. Tapos yung X natin. Di ba naset na natin yun kanina? 0 to 0.05 ba yan? 0.005? Ayun. Ayun o, straight line siya dito. Tapos gaganyan yung plastic limit. Tapos yield point. Meron pa mas mataas dito. Ang layo naman. For real ba? Napakalayo naman nila, no? Yield point. So, ano ba? Ito na ba yung mataas? Ito ba yung pinakamataas? 246 ang yield point natin. Yung sumunod niya sa kanya. Kasi nga, yung elastic limit, same na lang din sila. Yung proportional limit. Coinciding na sila. Okay. And then,
Okay, so ito na yung plastic limit natin. Tapos, yung yield point natin, tama, to 60. And then, yung modulus of elasticity, edi dito natin makukuha sa plastic limit, no? Modulus of elasticity, stress over strain lang naman yun, di ba? Ayun, no? Stress, divide mo sa strain. So, doon ka na lang magbase sa ano, kasi parang coordinates naman yun eh. Diba? So, stress, divide mo sa strain. Ayan. Ilan yan? Automatic nga natin. Huh? What? Ba't ayaw mo mag-automatic? Plain text. Ayun. 205,000. O, diba? Parang 200,000. Naka-megapascal kasi yan eh. Kasi naka-base siya sa ano, sa unit ng stress natin. Eh di naman, unitless naman yung strain. So, yan, 205,000 megapascals or simply 205 gigapascals. Modulus of elasticity in gigapascals. Yan, so, divide mo lang to by 1,000. And 205. So, ayun nga. Most nearly gives nga siya sa common natin na alam yung 200,000 or 200 gigapascals. Diba? So, yun yung sunod natin. Yun yung hinahanap, di ba? So, we have what? Ilak ko nga to. Ayan, so, meron tayong proportional limit, modulus of elasticity, yield stress, ultimate stress, and nominal rupture stress. Yung ultimate stress, syempre, pinakamataas. Ano ba max nun? Post max. Saan ba yung max dyan? Ba't nasama tong ano? Tama na. Strain ang wala. 448, nandito pala. 448. So, nandito naman yung ultimate stress. Yun yung pinakamataas. And then lastly, ang rupture, syempre, yung pinakadulo, yun, fracture, rupture. Sounds like similar din ng meaning. So, that is the, ano yung rupture strength. Ano ba yung term gamit namin dun? Nominal rupture stress. Stress, strength, parehas lang yun. So, ayun. Ganun lang mag-plot ng stress strain diagram. Mas maganda ba dito? Parang pangit ng pagkaano yun, no? Parang kulang sa info. Well, dapat magkalapit lang tong yield point sa ano, plastic limit eh. Ang laki yun yan, no? 260, 260, 246. Kasi dahil dito, ililiit yan kapag, no? Liit lang yung difference nila. Pag niliitan mo lang din. Pero ang laki yun na neto. Wala, yun yung nakuha natin yung ano eh. Yun yung data eh. So, yun, hopefully na gets naman yun, no? So, I guess that's it for this problem. Hope you learned something. Yan yung ma-answer natin. Meron tayong proportional limit, modulus of elasticity, yield stress, ultimate stress, nominal rupture stress. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. That's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.